Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila sumabog na nga sa galit ang mga general, mga army at ating mga kasundaluhan sa pamumuno nga ni Kuting ng Norte. Ito na nga ba talaga ang katapusan ng pamumuni ni Kuting ng Norte na ito? Dahil kung titignan natin ay tila dismayado na ang lahat at talagang pinagplaplanuhan na kung paano nga ito pabagsakin sa kanyang pwesto. Ngayon nga ay talagang naglilikom sila ng kanilang mga kasama dahil nga sa pamumuno ngayon sa nangyayari sa bansang Pilipinas na puro na lang paasa ang kanilang ginagawa, puro pagnanakaw ang nakikita. At ang nakakalungkot dito mga kaibigan, ang binabalita pa talaga ng mainstream media ay kahit walang ginagawa si Kuting, si Lysis Smugs at si Tambaluslos na ito ay sila pa ang bida at sila pa daw ang tumutulong sa bansang Pilipinas na kung titingnan natin, kitang-kita at malinaw pa sa mga video na si VP Sara Duterte lamang ang umaaksyon sa problema ng bansang Pilipinas. Kaya naman talagang todo suporta ang taong bayan sa ginagawa ni VP Sara Duterte na kahit puro na lang paninira ang ginagawa ng mga tambaluslos na ito. Ngunit hindi nga bulag ang maraming netizen dahil pati mga army at mga general ay tila sawa na nga sa pamumuno ni Kuting na ito. Kaya magkakaroon na nga ba talaga ng malawakang kodita? Ito nga ang kinakatakutan ng lahat dahil talagang baka magaya sa kanyang ama. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang message na natanggap ko galing sa isang asawa ng isang full colonel. Kaya itong babae, nagtratrabaho po sa Department of National Defense. Mataas ang pinag-aralan nito at ang kanyang husband, Army Colonel. So, natuwa po ako pagkatanggap ko nitong message. Basahin ko na dito. Sir, many of our retired and active military personnel love to listen to your blogs. They are talking about your message. Nabubuksan ang kanilang isipan kung anong nangyayari ngayon sa bansa natin. Marami pong salamat. So, ulitin ko, mataas ang pinag-aralan nitong wife na ito at asawa ng full colonel sa Army. Ang mga active nagmamasid, active soldiers. Although hindi sila makapagsalita, kailang nakikinig, nanonood sa social media. So, I was so glad to find out na isa ako sa pinapanood nila. Sino bang mga sundalo na mayroong YouTube channel? Si Colonel Cabunok, okay man yan, mga experiences. Meron pa, si Colonel Iclarin, mga experiences din sa labanan. I don't know ako lang ata ang military personnel, although retired, na very active sa YouTube, na bumabatikos. Ang aking content ngayon, karamihan na ay pagbatikos sa administrasyon ni PBBM. Although paminsan-minsan, to be fair, sinasabi ko rin kung ano yung magagandang nagawa ng administrasyong ito. To be fair, meron naman. Paulit-ulit yung sinasabi.
modernization ng Armed Forces of the Philippines, ang ganda ginagawa ng PBBM admin. Yung West Philippine Sea handling, foreign policy, okay ako niyan. Ano pa? Yung emancipation of farmers, yung pinatawad yung utang ng mga farmers, okay yun. So, kailang yung mga oking ginagawa, nahahaluan ng mas maraming taliwas, hindi maganda. Kaya ako bilang citizen, bilang part of my constitutional right, freedom of expression, ito nag-vlog ako kasi hindi ko makonsensya na wala akong gagawin. So, ito, napapanood ako retired and active military personnel. Itong ginagawa ko ngayon, wala po ito sa aking plano. Nagtataka ako bakit napasok ko itong political vlogging na ito. Nung nagsimula akong mag-vlog, ang akin man lang is experiences ko, of course, sa military, farming, health tips, word of God, yun lang aking plano. Bakit napunta? Bakit napasawsaw ako sa politika? Wala po ito sa aking plano. Nabuksan lang ang aking isip dahil kay Fair Lady Maharlika. Nung unan, alanganin ako kay Maharlika dahil number 1 PBBM supporter, bigla niyang batikusin. Nasyak ako at nag-observe lang sa tabi-tabi. Yung kanyang BFF ni Maharlika, sabi niya, General, nagtataka si Maharlika, bakit tahimik ka, wala ka man lang. Sabi ko, wala. Pinagbawalan ako ng aking mga anak na mag-political vlog. Sa totoo lang, ayaw ng pamilya ko dahil natatakot sila sa aking safety. Kailang, alam nyo, sa ngayon, ang yung members ng aking pamilya, unti-unti na rin nabubuksan ang isip. So, hindi na sila tutol. Itong ginagawa ko na yung political vlogs. Isang anak ko, researcher ko na. Sabi niya, Daddy, ito, panoorin mo ito. Mamaya, kita ko, wow, maganda, salamat, gawan ko ng vlog. Yung mga natatakot na member ng aking pamilya nung una, wala na, supporter ko na ngayon, all out support na sila. At again, pasalamat ako kay Madam Maharlika. Siya po ang punot dulo. Of course, sinasasasot yung mga kapwa ko influencers na marunong mag-research. Kasi ina-expound ko man lang yung mga expose nila. Wala naman hindi ako marunong mag-research. Kaya lang, nakita ko na expose nila na maganda, i-highlight ko. Ngayon, ina-explain ko. At ito yung napapakinggan ng aking kapwa sundalo, both retired and active, at natutuwa ko, naliliwanagan pala sila kung ano talaga ang nangyayari. Lalo na dito sa, ito yung usaping peace talks with the communists. Nako, ang daming umaalma na mga men in uniform. Siguro, itong mga generals, kagaya ni na General Browner, sabi nila, natutuwa kami. Sino pa? Ayan, sina Secretary Anyo, Secretary Galvez, political appointees na kasi yan. Hindi nila pwedeng kontrahin ang gusto ng administrasyon. Towdy line sila. Kaya lang itong mga men in uniform, mga ordinary policemen, soldiers, CAFGO na nasa ground, direct contact, mga lieutenant, captains, ang mga nakakausap ko, yung mga dati kong estudyante sa PMA, mga lieutenant colonels na ngayon, lieutenant colonels, majors, and senior captains, sila, nakakakuha ko ng feedback.
Of course, yung mga dati kong tauhan, nakakakuha ko ng feedback. Ano sila? Against sila sa peace talks with the communists. Sabi nila, peace talks na naman? Yung chat group ng mga PME graduates, ginagawang pulutan si PBBM at ang kanyang sisimulang peace talks na naman sa ano. So yun, ini-expand natin yun. Pinapaliwanag natin na walang patutunguhan itong peace talks na ito dahil ako, personal experience ko, napatunayan ko na 34 years in the military service. Pumasok ako 1983, nandyan na yung mga komunista na yan. Nag-retire ako 2015, nandyan pa rin. Every president, may peace talks. Ano, may nangyari ba sa peace talks? Wala. Every time na may peace talks, gagamitin lang yan ng mga NPA para magpahinga, mag-recruit, mag-fundraising, magpalakas. Pag malakas, gyera na naman. Yan po ang katotohanan on the ground na I don't know ang naisip, kung anong naisip ng Pangulong ito at saka itong Speaker of the House na atat na magkaroon ng peace talks. Kasi lahat ito, plano ito ni Speaker Romualdez at yung amo niya. Maliban kay Presidente, may amo si Romualdez. Sila ang nagpapakanan nito. Ang Pangulo, yun ang problema. Sunod-sunuran na lang. Kasi nung una, ayaw ng Pangulo ng peace talks eh. Very clear nung panahon ng kampanya, ng mga debate, ayaw niya. Localized peace talks lang talaga ang kanya. Sinabi niya na yan, tandang-tanda ko yung mga sagot niya nung debate last year. Kahit yung ICC, ayaw niyang papasukin. Bakit ngayon? Sabi, pag-aralan natin. Tingnan nyo, tungkol sa peace talks. Meron na bang statement ang Pangulo? Wala. Ang nagsasalita lang itong si Speaker Martin Romualdez. And of course, ito na rin si Secretary Galvez na medyo umaalma na po ang peace process advisor. Kasi nagdi-demand na, hindi pa nagsisimula yung formal peace talks, may demand na yung CPP. November 28, yung press release nila, grabing mga demand. Number 1, i-release ang more than 800 communist members na napatunayan sa korte, may kaso, nakakulong. Gusto nila i-release. Ano ba yan? Gusto nilang matanggal ang terrorist tag ng CPP and PNP. Gusto nilang i-dismantle o i-abolish ang NTF-ELCAC. Gusto nilang ma-repeal ang anti-subversive o anti-terrorism law. Gusto nilang i-stop ang military operation, ceasefire. Ano ba yan? Kaya medyo nainis na si Secretary Galvez, do not demand, sabi niya. Huwag kayo mag-demand. Sana ito ma-realize ni Presidente, ni Speaker Romualdez na niloloko lang tayo, niloloko sila ng mga komunista. Kaya yun po, natutuwa po ang mga sundalo. So, to the active members, men and women in uniform, huwag kayong magsalita. Magmasid lang. And then act according to your conscience. Ganun lang. Basta, history repeat itself. Bahala na, ERAP, napatalsik dahil AFP-PNP nag-withdraw ng support sa isang sitting president. I don't know kung mauulit ba yan. Depende na. Bahala na sa Diyos. Basta ko, rest assured po, tuloy-tuloy na yung aking ginagawa. Wala na pong itong atrasan. Habang may hininga pa tayo, ituloy ko lang ang vlogging journey. Ang magandang ginagawa, purihin natin ng tudo-tudo. Ang masamang ginagawa, batikusin natin ng tudo-tudo. That's part of democracy. So, yun ang unang kwentuhan. Naku, malayo pa.
Malayo pa makaupo si VP Sara. 2028 pa, mataas pa ang pag-antos o paghihirap ni General Bantag pala. Basta makabantag sila. Mamaya, pagbanggit ko ng Sara, yon, napunta na ang usapan kay PBBM. Sila mismo kuro-kuro na nila ito, ako na nakikinig na lang na tumatawa. Doon ako napatawa yung sabi ng isa. Kasi lumalabas, dismayado sila sa nangyayari sa ating gobyerno. Sabi ng isa, problema ngayon, ang asawa. Ang asawa ang nasusunod, hindi na yung presidente. Sandali mag-tsa muna tayo. Marami akong nakain na lechon. Tawan-tawa ko yun. Problema ang asawa. Ano pa? Siguro 3 or 4 months ago, narinig ko na naman yan. Yung taga-deliver sa amin ng yung dark chocolate, yung ina-advertise ko kada umaga from Talakag, Bukidnon. One time, nag-deliver ng dark chocolate. Sabi ko, Brad, hindi ako magtagala, gagawa pa ako ng vlog sa aking YouTube tungkol sa administrasyon ni PBBM. Gano'n lang sabi ko. Hey, without me asking, sabi ng nag-deliver ng tablia, Sir, ito ang usap-usapan sa amin sa Talakag Bukidnon na ang problema, ang misis. Dahil misis ang nasusunod, dahil panahon sa eleksyon, sabi ng taga-Talakag, ang misis ang in charge, ang tagahawak ng pundo, nakautang, something like that. Kaya ngayon, nagbabayad sila sa mga nakautangan nila nung eleksyon. Yun ang problema natin. So, grabe. These are ordinary people na nakakausap ko. O kaninang umaga, yung text na natanggap ko, galing sa asawa ng sundalo na kaibigan namin. Sabi, Sir, maraming active and retired military personnel nanonood sa iyong mga vlog. Natutuwa sila, naliliwanagan ang kanilang isip sa nangyayari sa bansa natin ngayon. So, wala na, ang taong bayan, unti-unti na naliliwanagan. Bakit? Dahil sa social media. Kasi po, kung walang social media, wala, kontrolado nila ang informasyon. Lahat, except SMNI, lahat ng sinasabi ng mainstream media, poros papuri sa administrasyon ng Pangulong ito, poros papuri kay Speaker Romualdez. Wala pa akong narinig na batikos kapalpakan ng gobyerno. It's nothing wrong na purihin ang magagandang ginagawa. Ako, from time to time, sinasabi ko, inom muna tayo. Sinasabi ko yung magagandang ginagawa ng administrasyon, yung pinagpatuloy nila ang build ni Tatay Digong. That's good. Kaliwat kanan na ang mga tulay, kalsada, ano pa, yung handling ng West Philippine Sea. Matibay o matatag ang prinsipyo ng Pangulo na hindi tayo magso-surrender. Not a square inch of territory. Yan ba mga magaganda? Modernization ng armed forces, magaganda. But ito na yung perception ito ng karamihan. Ang pakikialam ng First Lady. Dahil lumalabas ang Pangulo, wala na, hindi na siya ang dumidiskarte. Example na lang, yung ICC. Very clear yung earlier pronouncement ng Pangulo na huwag papasukin. Ngayon, pag-aaralan na, magre-rejoin ulit tayo. Ano bang klaseng?
yung CPP, NPNDF, nung una, sabi niya, ayaw niyang makipag-peace talks with the communist leaders. Ibig sabihin, itong NDF, yung CPP. Ang gusto niya, local. Yung NTF, LCAC, gustong-gusto niya, ipagpapatuloy niya. Yun ang sabi niya. Ngayon, wala na. Sisimulan na nila ulit ang peace talks with the communists at ang kondisyon para matuloy ang peace talks, i-abolish, i-stop ang NTF, LCAC. Anong klaseng presidente ito? So, ako, analysis ko is hindi na siyang nagdidiskarte. Yung ambisyon nilang manatili sa poder ng Malacanang. Kasi after Marcos Jr., ang malakas is Sara Duterte. Ayaw na nila na may Duterte pang uupo. Ang gusto nila, ang gusto sa amo, yung sinusunod ni Speaker Martin Romualdez, hindi itong si PBBM. May amo siya. Alam niyo na kung sino yung amo niya. Romualdez ang gusto ng amo na magpresidente. Para Marcos, Romualdez, Araneta pa rin. Sila pa rin. So, yun po ang nangyayari sa... kanina, na sa inuman, sa pistahan na pag-usapan din yung bombing sa Marawi. Tapos hindi nila alam na nag-attend ng kasal si BBM, yung kasagsagan ng bombing. Sabi nila, ano ba yan? Sabi nila, walang pakialam, walang awa, namamatay ng mga sibilyan. Lalo silang nagalit kay PBBM nung sinabi ko na inuna pa ang pag-attend ng kasal kaysa yung magpunta ng Marawi or magpahayag lang, magbigay ng mensahe. So, yung nasa umpukan kanina, I tell you, lahat sila mga DDS. Siyempre, taga Mindanao eh. Mabibilang mo lang sa kamay ang hindi, halos 90% siguro sa Mindanao, mga DDS. Kaya, ito na ang puhunan ni Pipinday Sara Mindanao. Of course, meron din siyang Luzon, Visayas. Kaya, sabi ng mga nag-inuman, hindi nila kaya si BP Sara. Bahala yan si Romualdez na yan. Sabi nila, kakandidato lang siya, basta wala lang Smartmatic. Nabanggit din nila. Very well-informed sila tungkol dyan sa Smartmatic. Kasi, I believe, nanonood sila sa YouTube o social media. Well-informed ang katauhan ngayon. Pasalamat tayo at may Maharlika, mayroong Sasasot, Crescent Laureta Chu, at iba pang mga vloggers na kasama ko na nag-iingay para hindi nila maloko ang taong bayan. Lalo na itong bagong bayani, si Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy. Pagdasal natin itong dalawang bayani ng press freedom. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga ang kalaganan at tunay na kalagayan ni Kuting na ito o nagpapalusot pa lamang ito dahil kung titignan natin ay huling-huli na akto at may video at may picture pa na dumalo nga ito sa isang kasal habang ang problema sa Marawi ay kasagsagan at talagang kauumpisa pa lamang neto ay nagpalusot nga itong si Kuting na ito na may sakit, nguning huling-huling akto nga na dumalo sa isang kasal. Kaya naman talagang nawalan na ng tuluyan ng gana ang mga general at mga army sa ginagawa na pamumuno ni Kuting. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.